Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinaka-latest analysis sa ating panahon. Wala na po tayong special coverage or update sa mga typhoons since nasa labas po ito lahat ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ang ating analysis ngayong araw po ng Huwebes hanggang Sabado, September 15 hanggang 17, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update, itong latest GovSat kaninang umaga. At ito po ang tatlong bagyo sa ngayon. Si Merbok, nandito po sa may malayo po sa may Northwestern Pacific. At inasahan po ito magiging isang extratropical. So wala na po ito. Hindi na natin itong papansinin. Out of the question na po yan. At dito naman po sa pinaka left side, si Bagyong Moifa with local name Inday ay naglandfall na po sa may Shanghai, China kagabi. Dito po ay inasahan pong patuloy na kikilos sa may Jiangsu province sa Eastern China at patuloy na humina na rin. Isa na naman po siyang severe tropical storm na ang hangin niya sa 100 kilometro bawat oras. So wala na po ito. Maging history na po itong system na ito. At ang naiiwan na lang po ay si Bagyong Nanmadol. Yan po ang kanyang international name. At isa na po siyang severe tropical storm. But anumang oras na yung hapon o mamayang gabi, isa na po siyang category 1 typhoon na kanyang hangin po ay nasa 120 kilometro bawat oras malapit sa kanyang gitna o mata. At ito po ay nag-enhance na yon ng mahinang habagat dito po sa may Mimaropa, Kanluran, Kabisayaan. At ang ibang bahagi ng ating bansa ay magiging katamtaman lagay ng panahon na may mga pagkulog, pagkidlat, mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa hapon o gabi. But medyo mas mababa po ang frequency nito. Gaya dito sa Kabikulan, baka hindi po masyado ang probability ng ulan. But inasahan po itong mainang habagat sa may areas ng kanlurang Pilipinas, lalo na po sa may Mimaropa at Kabisayaan. Kasama po ang kanluran bahagi po ng Kabikulan at Sulu Archipelago. So yan po ating latest sa bagyo. Okay? At yung mga ibang weather systems tulad ng habagat. Ito naman po yung fast animation. So nakita po natin itong tatlong weather system. Yung dalawa ay nalulusaw na po. Nagiging extratropical systems. Dito naman bagyong si Nanmadol ay lumalapit po sa dulong bahagi po ng Philippine Area of Responsibility. Pwede siyang pumasok ng PAR. Pero saglit lamang po ito. Mga 6 hanggang 12 oras lamang po. Nag-persist sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At lalabas kaagad po ito. At inaasahan po itong lalo pang lalakas at lalaki habang ito ay patungo sa general direction po ng mga isla po sa katimugang Japan. Okay, yan po ang kanyang tracking patungong Kyushu, Japan. Diyan po siya inaasahan maglalandfall sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. At yung hanging habagat na mahina ay dito pa rin sa may area po ng southern portions ng West Philippine Sea kasama pong Kalayaan at Spotless. At yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan ay inaasahan pa rin po dyan sa bahagi na yan ng ating bansa. Ito po yung ating tracking mula sa lahat ng Asian agencies kay MUIFA. So wala na po yan. Sa Eastern China na po siya. Si Nanmadol naman po ay inaasahan po papasok po ng PAR. So ito po yung Philippine Air Responsibility, yung pinakadulo. At pagpasok niya, bibigyan po itong local name as Josie. And then, inaasahan po ito posibleng maging 185 kph na bagyo o 200 kph habang papalapit po ito sa may hilagang bahagi po ng Ryukyu Islands sa darating pong linggo. At sa Lunes ay inaasahan po ito maglalandfall sa western portions ng Japan sa may Kyushu Island. So, inaasahan po dyan ang mabagyong panahon na yung darating pong Lunes. Okay? So, sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com ay nakikita po natin ang mga makakapal na kaulapan ng habagat o mahinang habagat dito po sa may Kalayaan Island Group, ibang bahagi po ng Spotless, Mimaropa, Sulu Archipelago, umaabot din po sa may Zamboanga Peninsula at kanluran bahagi po ng Kabisayaan, Occidental Mindoro. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. May mga padaan-daan din po mga maninipis na ulan, but bihira po, okay? Usually, mga late afternoon or evening, may posibleng magbigay po ng mga ulan o thunderstorms. At sa ating rainfall accumulation forecast hanggang sa linggo,
Ang bulk ng rainfall ay nakafocus po dito sa Mimaropa, sa West Philippine Sea, kasama po ang Calayan Island Group at Spotless, kanluran bahagi po ng Mindoro, Western Panay, Western Negros, at dito rin po sa may Western Leyte, Masbate, Western Samar, at kanluran bahagi po ng Sorsogon at Albay. Kasama rin po ang area po ng Balatan, maliit na area po ng Pasakaw. May mga possible pong showers na posibleng dumaan, dulot po ng mahinang habagat at mga possible thunderstorms. At bago tayong paalam, ito ang bagong Global Tropics Hazards Outlook from the Climate Prediction Center of NOAA, valid for the next 2 to 3 weeks. So wala na po yung 1 week na forecast, dahil po yung 1 week na yon ay nangyayari po na yon, so hindi po nila kailangan na ilagay yon. So ito po yung valid for week 2, September 21st to September 27. Inaasahan po natin magkakaroon po ng 50% probability ng tropical cyclone formation sa may silangan po ng extreme northern Luzon o sa may south of Japan, at hindi naman po ito makaka-apekto sa ating bansa. So ito po yung pinapakita, nasa 40% to 50% o medium confidence ng tropical cyclone formation probability. Okay? At ang area naman po ng Mimaropa, Bicol Region, ibang portions po ng Central at Southern Luzon, kasama po Metro Manila, for next week, okay, magkakaroon po ng 50% probability or medium chance of a above average rainfall. So yan po ang magiging forecast for week 2. Sa week 3, valid September 28 to October 4, ang Luzon ay nasa 50% probability ng above average rainfall. Okay? So, hindi pa po natin sure ito kung matutuloy, but yan po ang pinapakita na yon sa early assessment ng Global Tropics Hazards Outlook. Ito po yung pinaka-latest design nila. Okay? So, yan po muna ang ating update, at babalik ulit tayo sa darating pong Sabado upang bigay sa pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel.